Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, 'Halikayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit, o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan o Christ the King. Solidad Club po para sa ating nag-iisang hari. Sa kasaysayan, ito po ay ipinagdiwang noong pang 1925 sa pamumuno po ng dating Santo Papang si Pope Pio XI o ika-11 upang paalalahanan ang mga tao na kailangan nating manatiling tapat at kumikilala sa ating Panginoong Hesus bilang Hari
ng ating buhay. Na noon pa man ay marami na po ang mga nagsasabing sila ang hari, sila ang maraming ibinibigay na pangako. Pero tanging si Kristo lamang ang tutupad ng pangakong kanyang sinabi sa atin na maaasahan naman nating lahat. Sabihin nyo nga po, si Kristo ang aking hari. Yan. Tingnan po natin, no? Ang pagkahari ni Kristo ay hindi pinagkaloob ng tao. Ang kanyang kapangyarihan ng pagiging hari ay pinagkaloob dahil sa kanyang pagiging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Hindi lang siya basta anak ng Diyos, no? Kaya automatic siya ang hari, kundi pinatunayan din niya na siya po ang karapat-dapat na ipagdiwang o ipakilala ng Diyos Ama na hari ng sanlibutan. Kaya nga, kung tutuusin, nandun na siya sa langit, pero bumaba pa sa lupa, naging katulad nating mga tao para tayo ay mailigtas dahil ito ang kagustuhan ng Diyos Ama. Yung tayo po ay maligtas. At walang ibang makakagawa niyan kundi si Hesu Kristo. Malinaw po ba? Yan. Kaya tingnan po natin, no? Sa panahon natin ngayon, kamusta po ba? Kinikilala pa ba natin si Kristo bilang hari? Kahapon, marami po mga simbahan ang lumabas para muling ipakilala si Kristo at ipaalala sa mga tao na dapat tayong magbalik sa ating hari. Marami po yan. Yung iba ngayon palang gumagawa ng pagpuposisyon ng Kristong hari. Yung iba po, dahil meron tayong ganitong larawan o imahin, parang iniisip natin na ganito magiging itsura ni Jesus. Pero wala naman makakapagsabi talaga. Nagkaroon lang tayo ng visual na imahin ng itsura ni Kristo bukod doon sa nakapako na Kristo na kapag siya po ay pinarangalan na, siya po ay iniluklok na sa kanan ng Diyos doon sa kaharian ng langit, ni-imagine lang natin na ganito, yung itsura. Pero siyempre, pwedeng malayo-malayo yan sa ating imahinasyon. Nagpapaalala lang sa atin na si Kristo ay nakaluklok sa trono bilang hari. Sa ayaw at sa gusto ng tao, siya po ang hari ng sanlibutan. Yan ko yung huling bahagi po ng Ebanghelyo nung nakalipas na linggo. Sabi niya, dahil nga aalis siya para i-proklama na maging hari at pagbabalik niya, babalik siya para magbigay ng hatol. Yung mga taong ayaw siyang kilalanin, di ba po, yung bahagi ng Ebanghelyo, sabi po doon, may mga tao na nagpropotesta at ipinarating nila na ayaw nila siyang maging hari. Pero ginawa pa rin siyang hari. Kaya nung siya na ang hari, tinawag yung mga ayaw kumilala at itinapon doon sa impyerno. Ganun din sa atin. Sa panahon ngayon, kailangan natin masuri. Ano ba ang tingin natin kay Kristo? Ulitin ko po, yan ay isang imahin, paglalarawan ng itsura ni Kristo. Pero si Kristo ay laging nasa banal na Eucharistia. Ito ang panahon na ang ating hari ay nakikipag-usap sa atin, nagpapahayag sa atin, nakikinig sa atin. Yun ang gawain ng isang hari. So, yun nandoon sa kapirasong tinapay na ipinapakita sa atin, siya si Kristo, siya ang hari. Pero gusto ko lang pong bigyan ng pansin kung paano tayo, yung pagkilos natin kapag dumadaan ang hari. Kung yung mga hari, yung mga tao, napakalaking kagalakan sa isang lugar na madalaw ng kanilang hari.
At buong lugar yan, inaayos, nililinis, no, yung paligid, yung dadaanan, yung papalinyahin yung mga tao, lalabas yung mga tao para magbigay-pugay sa hari. Pero yun nga po, no? Si Kristo ba talaga ang kinikilala pa nating hari? Kahapon, dito sa parokya natin, lumabas ang hari. Sa pagdiriwang natin ng kapisahang ito, nilabas natin ng hari. No? May pinaglalagyan yan. Ito yung tinatawag natin monstrance. No? Siyempre, mas malaki yung ginamit natin kagabi para mas malaki yung mas makita ng mga tao. Pero normally, ito po, no? Yung pinaglalagyan. Kapag lumalabas ang hari doon sa anyo ng tinapay, tinapay lang yan. No? Pero sa ating nga, sa pananampalataya natin, si Kristo ito. Malinaw po. Nawa, higit sa pagpaparangal natin sa tao, sa mga pangulo, sa mga leader, o kung sino mang hari, no, naghahari-harian, nawa higit tayong magbigay pugay kay Kristong hari. Kasi kahapon, hindi ko alam po kung paano ba, nagkukulang ba tayo ng paalala? Kapag dumaraan ang hari, lahat ng tao ay din nagwawagayway ng bandera o kung ano man, o kaya naman, kapag yung hari dadaan sa harap mo, yuyuko ka. Kasi sign yun ng paggalang. Noon, kapag hindi ka yumuko, pugot ulo ka. Kasi binabastos mo yung hari. So, ganun sa atin, nawa, no? Kasi kahapon, habang tayo po ay nagproposisyon dito sa ating parokya, di ko po alam sa ibang lugar, no? Sana, no? Pag dumaan ang banal na sakramento, yung Blessed Sacrament, no? Sana po matandaan po ninyo ito, ha? Para kung sakali, nadadaan sa lugar nyo, dadaan sa bahay, tapat ng bahay ninyo, dapat nga may mga kandila, no, naglalagay kayo ng mga altar, at kapag dumaan ang Blessed Sacrament, lumuhod hanggat maaari. Kung hindi kaya, kung marumi o kung anumang dahilan, yumuko o magbow. Dala ang kandila bilang pagkilala natin kay Kristo na dumadaan sa harap natin, sa bahay natin, na pwedeng i-consider, wow, pili mo, dumaan ang hari sa bahay natin. No, nadala-dala ang pagpapala, dala-dala ang grasya para sa atin. Pero yun lang, yung sad reality, habang dumadaan si Kristo, yung iba tuloy lang sa kanilang pagkain, kasi dito sa atin, typical, kain sa labas. No? Sinabing kain, nandun yung mesa, nandun yung mga kainan, dumadaan ng sakrament. Hindi ko alam kung Katoliko ba sila o hindi. Pero tuloy sa pagsasali ng mga ulam na binibili, pag-iihaw, pag-inom, dedma. Kasi marami sa atin Katoliko, no? Pero hindi natin inuhusgan. Hindi nga natin alam kung Katoliko o hindi. Pero kung ikaw ay Katoliko at dinaanan ka na nito at di mo pinansin, hindi ko alam, no? Pero may malaki ang nawawala sa atin. Kasi si Kristo yan eh. Dumadaan na, isang pagkakataon, tapos pinalampas natin. Pero yung mga bata dito, no? Mga bata, kapag nakita ninyo si Kristo sa anyo ng tinapay na inilalabas, ipinoposisyon, iba yung paggalang at respeto at pagkilala ang dapat nating ibigay. So, sa mga matatanda, turuan natin muli paano kumilos. Magbow, yumuko, o lumuhod, magsindi ng kandila. Itong haring ito, hindi lang basta nananatili sa trono. Itong haring ito ay patuloy na bumababa, nakikisalamuha sa tao. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, itong haring ito ang nagpapastol sa atin at sinisikap niyang hanapin yung mga nawawala, hanapin yung mga naliligaw, hanapin yung mga
nagugutom, yung mga namomoblema. At pagdating ng araw, itong haring ito ang maghihiwa-hiwalay. Ang maghihiwalay sa kanan at kaliwa kung saan tayo nararapat. Yung mga kumilala sa kanya bilang hari dito sa mundong ito, yun ang kanya pong iimbitahan pumasok sa kanyang tahanan. Kaya nga ang haring ito, sabi sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, itong haring ito ang nagbibigay ng buhay at magbibigay ng buhay sa atin. So, tingnan natin. Saan ba tayo? Kanan o sa kaliwa? Yung kanan sa loob ng kaharian niya, yung kanan doon sa kung nasaan ang dyablo. Doon sa lugar na inilaan para sa dyablo at mga kampon niya. Kung tatanungin ko kayo ulit, gusto niyo bang pumasok ng langit? Kung gusto natin pumasok ng langit, kilalanin natin si Kristo bilang hari dito pa lang sa mundong ito. Kasi pagkatapos ng buhay dito, doon tayo sa kabilang buhay. Kapiling ba natin si Kristo o kapiling natin ang mga demonyo? Saan mo gusto? Malaya ka pa rin naman. Malaya pa rin tayong magdesisyon, pumili kung saan natin gugustuhin. Sana po, piliin natin manatili kay Kristo at kilalanin siya bilang hari ng buhay natin. Amen?